Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ang tatalakayin po natin dito is all about kay Robin Padilla na recently ay nababatikos ng Rappler na kung saan ay sinabi niya sa post ng Rappler ang sinabi niya dito is allegedly na nagde-dirty finger daw kuno di umano si Robin Padilla while playing lupang hinirang due to sa Senate hearing, sa nakaraang Senate hearing, mga ka-plastic. So bagamat ang pangyayaring ito is binigyan ng big deal, many times na kasing napupuna itong si Robin Padilla ng Rappler. Recently ang unang pinuna sa kanya yung bigote niya na pagkakapal-kapal. Baga parang siyempre kapag ang mga kagaya ng mga Rappler ay pupunahin ka sa lahat ng aspeto o paraan para masira ka nga naman. Pero sa ngayon ay ang pag-uusapan natin is all about dito sa pagdi-dirty finger daw di umano ni Robin Padilla during flag ceremony nung nakaraang Senate hearing. So nandito yung post na nagkaroon sila ng public apology, mga plastic. Public apology niya is hindi ko na mabasa basta nag-post ang Rappler about dito. Humihingi ata sila ng patawad o tawad kay Senator Robin Padilla sa pag-aakusa dahil sa nakita sa larawan na parang naka-dirty finger nga, di ba? Pero ganun pa man, meron tayong ipapanood na video na kung bakit gano'n ang posture o yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. So ano nga ba yun? Ano bang simbolo yun? At ano ba ang ibig sabihin ng kanyang postura na gano'n yung kanyang paglalagay ng kanyang daliri during flag ceremony? Rappler spread a lie against Senator Robin Padilla. Sabi nila middle finger sa flag ceremony. Pero ang katotohanan, ito ay sign ng tauhid, tanda ng pananampalataya, hindi pambabasto. Tauhid po, mga ka-plastic. Baga sa kultura ni Robin Padilla yon, siguro pag nagpa-flag ceremony yung mga Muslim ay ganito yung kanilang ginagawa. Siguro sa ibang bansa ganun din. Siguro maybe sa mga Muslim country ginagawa nila yon, na kung tawagin ay tauhid. Yung parang pagkakagawa niya is naka-pointing yung kanyang daliri papunta sa dibdib niya, and then symbolic yun ng kanilang pananampalataya at katapatan sa kanilang religious group. Ito ay malinaw na paninirang puri at ayon sa batas ng Pilipinas may kaparusahan ng ganitong fake news. Mga kapatid, huwag nating palampasin. Rappler must pay for their lies. Ito po yung original. Ayan po. Makikita nyo po. Wala po akong ginawang pambabastos sa religion namin. At wala din po akong ginawang pambabastos sa ating watawat. Wala po. Panindigan natin ang katotohanan, ipaglaban natin ang dignidad ng ating pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong manahimik. I-share natin ito. Yan, mga ka-plastic. Yan ang sinabi niya. Binibigyan niya ng linaw na hindi po siya nag-dirty finger doon. So, meron tayong latest about doon. Dahil nakarating na po ito sa Senado. Yung kanyang salobin about dito. Mga ka-plastic. Panorin niyo. Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto niyo. Wag niyo akong siraan. Meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay
Ano po yung... Middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po... Ngak-ngak. Who's there? Robin Padilla. Robin Padilla who? Joke lang Robin Padilla. Pinapasaya lang kita. Masyado ka kasing agresibo dito sa interview mo. Interview sa'yo ni Soto, mga ka-plastic. So, tuloy natin yung kanyang mga opinion. Pinagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po. Ito, mga ka-plastic sa opinion ko lang. Kasi kahit naman sinong tao, ma-under curiosity where it comes sa gestures, sa postures ng isang tao. Kasi isipin mo, sa lahat ng mga tao dyan sa Senado, ikaw lang ang namumukod tanging kakaibang kumilos. So ano ang tendency na kapag ang tao kakaibang kumilos? Diba, anong unang-unang tinitignan ng tao? Pagdududa. Yung parang nagiging ignorante tayo sa isang bagay na kapag may nakikita tayong iba, ay parang iniisip natin ay napaka-weirdo naman nun, napaka-awkward naman ng taong yun. Bakit ganun siya kumilos? Ba't ganito ang kanyang ginagawa? Ba't ganito iba siya sa mga karamihan? Kasi yun yung point of view doon, mga ka-plastic. Hindi sa niyuyurakan ng iyong religious group, Robin Padilla. Baga, ang pinupunto doon is sa dinami-dami kasi ng mga senador dyan, kongresista o yung mga taong naka-attend dyan sa Senate hearing, kapag flag ceremony, ano ba ang proper way na postura o gestures kapag ikaw ay sumasaludo sa Senado kapag nagpa-flag ceremony ka? Di ba dapat nakalapat ang 5 daliri mo na parang nakalatag sa iyong dibdib, and then taas noo mong sasaluduin, di ba? Kasi hindi mo rin masisisi yung mga netizens at the same time yung mga kritiko na sumisira sa pangalan mo, nagawan ka na talaga ng issue. Nasa Pilipinas tayo, mga ka-plastic. Once na gumawa tayo ng mga bagay na kakaiba o hindi ina-expect ng mga tao sa paligid mo, even na gumawa ka ng kabutihan, wala pa rin sila, wala sa kanila yun. Parang ang tinitignan nila is yung mali mo, yung galit nila, di ba? Baga yung personal nila out where it comes sa politics. Kaya hinahanapan ka ng botas para mawala ka dyan sa Senado o mawalan ka ng role sa gobyerno. Kaya Robin Padilla, sana po maging malawak man lang tayo ng konti sa ating ginagawa. Baga, wag natin pairalin yung mga bagay na galit ka kaagad, kasi alam ko naman talaga mostly ang mga Muslim madaling magalit yan. Feeling nila kasi binabastos yung pagkatao nila, ginaano sila, binubuli, kaya parang nagdi-defense siya, o yung parang self-defense ka, di ba? At the same time, hindi naman yun ang point of view ng mga tao. Kumbaga, bakit kasi ganun yung postura mo, di ba? Kumbaga, ang akin lang naman, Robin Padilla, when it comes sa mga ganyang bagay, alam mong alanganin, huwag ka nang gumawa ng bagay na ikasisira mo rin. Kahit sabihin natin na hindi mo intensyon na gawin yun, mga ganong bagay. Pero sa mata ng ibang tao, lalo na kung hindi ka gusto ng mga tao sa paligid mo,
ay gagawan at gagawang ka talaga ng magandang kwento. Diba mga kaplastik? So ituloy natin yung video. Ang sinisip, naku po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, ang mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawar. At mga kaplastik, baka ang pangit nito ang worst case scenario dito is maliis na naman yung issue about sa flood control project. Kasi ang hangarin daw ni Robin Padilla is imbestigahan ng Senado ang mga ganitong klaseng konteksto. So, isipin mo mga kaplastik, sa ganung bagay lang kailangan pa natin palalain na imbis na tutukan natin yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. At the same time, mga kaplastik, wag naman nating ilihis yung mga storyline na parang ang nangyayari ngayon na naman dito is parang walang makukulong na magnanakaw sa flood control project. At the same time sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng mga korupsyon sa iba't ibang paraan, mga kaplastik. So, ganun na naman na magiging ending. Gumagawa na naman tayo ng panibagong sakit ng ulo. Then, ililis na naman yung kwento about dun sa nangyayari instead na tutukan natin kung talagang may mapaparusahan sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong salapi sa flood control project. So, wag na natin itong i-seryoso, mga kaplastik. Kumbaga, wag na nating yung focus natin yung mga bagay-bagay instead na ganito, di ba? Isipin nyo, nag-aantay ang taong bayan kung may mapaparusahan sa DPWH at sa mga kongresista. At the same time, yung mga artista, di ba? At the same time, yung mga anak mismo ng kontraktor na nagpakasasa ng bilyong-bilyong salapi. Di ba? Isipin nyo na lang mga kaplastik, wag naman nating ibaliwala yung issue na yon dahil parang nakukutuban ko na naman na mababaw na naman sa limot ang flood control corruption dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal bubulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic,
Kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.